What's up? Yo! It's me! Welcome guys sa isa na namang episode ng Pirmahan Session kung saan kami ay pipirma at kayo ay welcome Habang naglilinis kayo ng mga pinggan at kaldero sa birthday party, Habang naghihintay ng grab food niyo. Habang naglalatag sa papag. Yan! Galing. Gusto ko yan. Anyway guys, ayun guys, na namang episode kung saan sasayangin namin ang mga oras nyo sa Yeah! pakikinig ng mga walang alright. kwentang bagay about sa amin. Kung prepared kayong masayang ang oras, ba gusto niyo na? Welcome naman gusto kayo. niyo na, welcome pa rin naman kayo bumalik. Ayun, kamusta kayo? Alright. Kayo boys? Okay na okay. Siyempre habang weekend to. Sobra. Yeah, And actually may kinaadikan tayong laro. Oo. Ah. Oh Laro my pa ba yan? gosh. Parang trabaho na siya sa akin. Actually, mas gusto ko Yun yung yung main buhay job. ko doon sa totoo. Mas gusto Yung ko main yung job. buhay ko doon sa totoo lang. Pero, Ano nga ba yung larong yun? Guys, kami ay nalululong sa Minecraft. Yeah, Basically, recently. nagtatrabaho kami doon. Yeah. Sinimulan na namin nung season 2. sa totoo lang, update ko lang, no? Nagkaroon na ako ng Elytra. Kung ano yung Elytra, yun yung pakpak doon. Naginip ako, lumilipad ako, so... Parang ano na naman, Lego Marvel na naman all over again. So, ang saya niya. Ang saya. Privilege ka na rin. Yeah! Maraming salamat sa mga tumulong. Sobrang ganda experience. Angat buhay. Yun lang. Yun yung mga Yun lang yung nangyari. nangyari sa week natin. As in, buong week tayo. Oo. Nandun doon. Sabi mo, pag uwi Kaya sa, actually, pag uwi sa trabaho, mabilis, bukas kagad PC. Oo. Ano nang gagawin Kilala- sa kay? Yung isa kong trabaho, naghihintay na. Yun talaga yung main Late na ako job. sa isa kong trabaho. Matindi-tinding- Part-time lang talaga yung mga totoong trabaho namin. Ang actual na trabaho namin. Itong podcast na to, part-time lang to. Ang totoong trabaho namin is mag-Minecraft. Magbungkal ng lupa, ganun. Magpatag ng... Oo, patag grabe yung ng pinatag bundok. natin doon actually. ang saya magbungkal sa Minecraft kasi hindi mo kailangan ng salon pass. Wala. Kailangan mo lang kumain. Walang walang body aches. Kanting merienda, isang buong manok pagkakainin mo, no? Pag natapa ka nga doon, kain ka lang, okay ka na eh. Pero soon malalaman nyo kung ano yung project na ginagawa namin. Yan. Oo. Pwede nating, Pakita pwede natin. nating ipakita. Uy. I-stream Ayan. natin, no? Yeah, Ay, hindi naman. Para papakita lang. Abangan nyo sa mga susunod na episode, ipapakita namin sa inyo yung kung anong kung ano yung talagang trabaho namin. Anyway, simulan na natin. Yan. Mhm. Let's go. Anyway, ang topic natin for this episode is idealized self versus real self. Medyo nagda-dive na tayo sa topic ng psych. Kasi as you remember, kami ay mga psychology graduates and registered psychometricians. So, obviously, gusto namin magamit tong podcast na to as a platform to share things about mental health. Kasi even dito sa Pilipinas, malaki ang stigma towards mental health. Nandito, sobrang outdated pa din ng tingin towards mental health and sobrang baba ng mental health awareness. So, gusto namin magamit tong platform na to to share yung mga natutunan namin and to raise awareness din para sa mga tao. So, anyway, ayun nga, idealized self. So, for context lang, idealized self is yung, puwing ako, yung self na ini-imagine mo yung sarili mo. Kumbaga, ito yung perfect idea mo about sa sarili mo, kung gaano ka, yung traits about this idealized self, ito yung gusto mong maging ikaw. For example, ako gusto kong, para sa sarili ko to gusto kong mas makapag-travel more, to be honest. Pero, syempre, hindi siya
madaling gawin. Isa yun sa gusto kong maging idealized self ko. And gusto kong maging mas outgoing sa sarili ko, maging Mhm. alam mo yun, paano ba? Mas maging extroverted, I guess, in a way, na gusto kong makamit ng tao na mabilis akong makaka-get along sa kanya. Kasi isa yun sa mga hindi pa ako. Na it takes time for me to warm up when meeting people. Mhm. Ayun. So, yung real self naman, yun yung about sa idealized self. Anyway, yung real self naman, ayun yung actual na ikaw. Yung ikaw na in reality, kung ano yung nakikita ng mga tao na sa paligid mo, yun yung real self. Kung ano ka, actually, kung tamad ka, kung madalang ka maligo, ganun. Mga, yun yung real Teka self. lang, Teka lang, May muna naman lumilit describe. to Grabe ko naman. sorry. Bigyan mo kami ng time i-describe namin yung sarili namin, ha? Natatamaan kami. Dapat idealized self is at least matiligo ng once a day. Once a day? Noted. Once a day. Di ba sa week? Okay. Parang mauubos Try- yung sabon ko sa once a day, ah. Teka lang. Nakakatipid Ma- yung water Matry bills ko pag yung once a week. matry ko yung once a day na yan. Mukhang ano. Anyway, Safe ba yan? yung real self mo is kung yung reality na ikaw and ano ba yung gano'ng kalayo yung real self mo against doon sa ideal self mo? Gano sila kaiba sa isa't isa? Ikaw, Jude, gano'n ba kalayo yung idealized self mo sa real self mo? Like, Grabe. Ako agad. Ano yan? gano'n ba Gano'n kadalas kalayo? maligo yung idealized self mo versus sa real self mo? Actually, wala sa vocabulary niya yung ligo. Yung ano ko, parang ang idealized self ko mabango lang all the time. Tapos ano, Yung pawis pabango, no? Hindi kailangan walang maligo, effort. no? Oo, mukhang malinis, ganun. Gaano kalayo? Siguro super layo. In terms of actually lahat na aspeto ng buhay. Sobrang layo in terms of traits. Siguro sa way of thinking medyo parang okay na ako, ganun. I mean, I'm not saying na okay na ako sa ko, pero lahat naman kasi tayo parang always striving for what's next, what's more success. So, in terms of idealized self, dati kasi parang marami akong tinitingalang kung sino. Parang ang daming nagme-mentor sa akin. Ang daming nag-invest ng oras actually. And bawat isang parang bawat isang trait or bawat isang mga habits or nakukuha ko yun sa bawat iba't ibang tao. So parang napagtagpi-tagpi yung si Jude na idealized self ko, napagtagpi-tagpi ko mula dun sa iba't ibang tao na nakasalamuha ko. So sa ngayon, may time siguro na bawat nakakasama kong tao, pick up ko yun. Pero sa ngayon, dahil sa ginawa ng pandemic, parang na-isolate ako sa mundo. Na-isolate ako sa mga tao. Lagi ko lang nakakasama yung family ko, ganun. Hindi naman bad yun, pero ayun, mas less socialize. Gaano kalayo? Sobrang layo talaga. Di ko siya ma-explain na to the point na di pa ako kontento kung nasaan ako talaga. Ayun. Itong mga taong yung mga idealized self, yung pinagtagpi-tagpi mo idealized self, usually saan mo sila nakikilala? Or saan mo sila nakilala? Saan mo sila nakita? Actually, nakakayaman. Mostly sa simbahan. Pero sa totoo lang, yung iba sa inyo. This is true. Totoo. Alam ko kung ano nakuha mo sa amin.
Yung idealized self po sa amin, yung Ah, isang beses lang maligo sa isang linggo, ganun. parang ano yun eh. Idealize self ko yun kay David kasi parang si David, parang kahit di talaga maligo, mukhang mabango eh. Parang Daya, ako no? katatapos ko lang maligo, parang, naligo ka ba? Parang natanong ng mga tao, naligo ka na? Basa pa nga buhok eh. Basa yung buhok mo? Nagbasa lang ng buhok eh, no? Pero yun, Ganun lang yung ano. pero yun, mostly sa simbahan. Tas, sa inyo actually, dahil lagi ko yung nakakasama up until now, dami ko nakukuha pa rin sa inyo. Isa siguro pinakamalaking, actually, tatlo. Pinakamalaking mentor sa akin is, hindi man mentor, pero yung pinakamalaki kong nakuhang traits is one, yung panganay namin, yung ate ko, si Ate Tin. Pangalawa, yung kuya-kuyahan ko sa church dati, si Kuya Mudge. Pangatlo, yung pinsan ko si KCJ. Una natin dun sa ate ko, actually, di ko alam kung pero, na siya, masyado na, nakamit niya na yung iba niyang goals sa life. As in, nakakapag-give back na siya sa amin, sa family namin, sa mother ko. Tas, sobrang na establish niya na yung sarili niya kahit na, pinagja-juggle niya yung work and school. Tas, ang pinaka natutunan ko sa kanya actually, yung habit na or yung trait is parang be smart sa money. Ganun. Although minsan madalas hindi ko nagagawa yun. Tsaka always give back din sa family. Isa rin yan, di ko rin masyado nagagawa yun. Tapos, kaya sinasabi kong malayo ako sa idealized self ko. Yung pangalawa, si Kuya Mudge. Shoutout sa mga sinasabi kong pangalan. Pangalawa, yung way of thinking niya, siguro na-adapt ko up until now. Siya yung talagang nag-groom sa... Wala kasi akong tatay, so ang madali kong nakasalamuha na parang hindi siya tatay, kuya talaga. Tapos yung kuya ko naman, na si Jad, is isang taon lang agwat ko. So parang ang tingin ko kay Jad is parang best friend lang, ganun. Parang parang Body, kasama ko ganun. talagang... Body talaga. Oo, body lang talaga. Hindi ko siya na-perceive. At saka never niya rin naman na above siya sa akin, ganun. So, never ko ata nga siya natawag na kuya. So, Jad lang. Ayun. Anyways, si Kuya Midge parang siya yung nag-mold. Ginamit siya ni Lord. Siya yung nag-mold sa amin as parang maging tao, maging sociable, maging correct Outgoing. na tao. Diba? Parang ganun. Salamuha. Pangatlo, di siguro napaka-unpopular opinion to sa pamilya namin, pero yung pinsan ko si KCJ, alam ko na sinasabi niya na sa buong pamilya, siya yung black sheep daw ng pamilya namin dahil, awan ko, siguro madalas siyang hindi man napapatroba, pero parang madalas siyang ewan ko eh. Basta parang ganun. Yun yung perceive niya. So, in that way, parang ganun din yung tingin ko sa sarili ko. Parang sa aming lima, yun yung, ako yung, black sheep, tas, parang ang idealized self ko naman dun is striving for, proving them wrong na, okay, black sheep siguro kami, pero may good naman sa amin. So, yun, parang, sa lahat ng yun, meron akong traits. Tapos, malayo pa sa ngayon. Pero sila yung mga mostly tinitingil ako. Ano naman yung yung real self mo, yung napapansin mong... Real self, layo. Sobrang real self. Sobrang layo talaga. Sisirain ko ba yung sarili ko dito?
Hindi naman. I mean, ano lang yung ano, like ano yung parang nagiging reason mo or like yung reason mo para masabi mo na ang layo. Malayo. Oo. Paano ba? Kasi ano eh, looking sa mga buhay nila, and buhay nung paano ko sila nakasalamuha noon, parang napakalayo. Napakalayo. As in, although marami silang sinasabi na parang proud kami sa'yo, na-achieve mo na yung mga ganito, pero sobrang proud ako sa kanila kasi ang dami nilang as in, sobrang blessed ako na sila yung nilook up ko, ganun. Grabe. Ano naman yung yung pinaka mo, like sabihin Lahat natin. si Judah. Hindi. I mean, gusto Kasama ba? hindi, Okay, ako lang ba? Guess ba ako dito? totoo. I mean, ang interesting kasi kung isipin mo, Actually, isipin mo kung paano niya pinili yung mga taong yun. Kasi hindi mo lang naman sila pipiliin for no reason eh. Oo. Di ba? So, ang interesting Madalas, lang ang kasi dyan, madalas ko kasi silang nakasama nun. So, more likely, yun din talaga mapipick up mo. Which is, maraming bad siguro na pick up. Hindi ko naman sila binabadmouth. No? Marami akong bad, pero sobrang daming good. As in, na to the Sila point yung- na, ayun, yung pinakamalaking influence sa'yo as a Ah. person. yeah. Paano influensyahan kita ngayon? Gusto mo? Ako payak lang na tao ako eh. Ang idealized self ko lang si Gojo Satoru. Fair, Nga pala fair sa- enough. Nga pala kung nagtataka kayo kung nanonood kayo nung video version nito. Nainggit kasi ako kay David, mayroon siyang figurine sa niya. Yan. Sa akin, Ideals. distrap yung akin, ayun distrap ko yung sa akin. Ako Nilagyan ko din, ng ako din. goma. Gusto ko din nun yan. Yan. Ay, dumikit. Ano yan? Iyan. Ano yan rin? Teka lang kasi nagmamadali kayo nape-pressure ako. Ano ba? Buti nga sa kanila kita yung akin. Kalabo. Funko Pop ba? Ano yan? Mukhang alien. Yung maliit na Funko Pop version. Oh. Hmm. Oh. Anyways, kayo ba? Gano'ng kalayo yung Ako, Troy? I sige. would say malayo pa din. Pero I'm trying to at least meet halfway yung idealized self ko. Tulad yung sinabi ko kanina, isa sa mga gusto ko is travel. Pero since unable ako makatravel, pinapaganda ko na lang yung work setup ko. Yan! Design. Copium. Kunyari, para sa work naman to, okay lang yan. Lagi naman ako Deserve ko nandito sa to eh. desk ko. Lagi naman ako nandito sa desk ko, ba't di ko papapagandahin, Ayun. Tsaka, yun din, yung sa pagiging outgoing ko. Tinatry ko pa din maging outgoing. I try to meet other people. I try to find common ground sa mga taong nami-meet ko to at least engage in conversation na may substance kasi ako nakakapagod sa akin yung small talk, so I try, obviously kailangan pa rin daanan yung small talks when meeting new people, pero ayun, tinatry kong malampasan yung small talk stage and move on to conversation na mas engaging para sa akin. Para naman masabi kong outgoing ako. Ayun, speaking of trying to be outgoing, kahapon lang may mga na-meet na akong bagong people. Oh. Character development. Ayun. Okay naman. Hindi mo In na terms kami idol of- yan. Ay, hindi na. Ayun ba yung sinabi mo last time? Na may meet up kayo? David? Hindi pa sila yon pero kasama sila doon. Okay. Hindi pa sila lahat. Oh, nice. Mga Ayun. Genshin. Siyempre, mga katokayo kong gacha addicts. Baka naman Nako. iwan mo na kami nan.
Oo naman, mga naliligo yun, pre. Ay, grabe. Yan lang, nasaktan ako. Sorry na. Malamig ang tubig. Teka lang guys, babalik ako. Maliligo lang ako saglit. Ayun, in terms naman dun sa thinking, ako, I would say, obviously wala pa rin naman perfect na thinking. I would say malayo pa rin yung mga reactions ko, mga first reactions ko. Malayo pa rin sa ideal self na gusto kong makamit. May mga situation na pag nauuna yung reaction ko. Tapos later on ko lang may isip na dapat pala hindi ako nag-react ng ganito, ganyan. Dami ako mga ganong situation na sana nag-react ako in a way na positive na reaction. Kasi ako madalas, pero depende naman sa situation. Pero madalas sa mga, sa mga situation na hindi pabor sa akin, I tend to react negatively towards it. And madalas hindi proportion yung reaction ko dun sa situation na naharap ko. So, yung idealized self ko is someone na I would say kontrolado niya yung reaction. Obviously that's impossible, pero I want to be someone na na controlled at least yung reaction yung sa mga situation na kaya ko naman dapat So ayun, I tend to be emotional. Kaya ayun. Gusto ko maging mas level-headed tao. Mhm. Ayun. Pero you know, every day we're getting there, Mhm. trying to improve na lang one step at a time. Mhm. Trying to be better, Ano, better David, to get. ask ko lang kasi kanina nasabi mo gusto mo mag-travel. Saan? Hmm. Ano yung mga lugar na gusto mo i-travel? Or puntahan, ganun, mga masilip ba? Isa siguro Taiwan. Japan. Obviously Japan kasi napakaganda sa Japan. Pero Taiwan at gusto ko at least makalabas ng country with my family. Ayun. Paplano na kami actually by next year. Ooh. Um, Mukhang matatahimik yung setup mo dyan muna. Oo. Hindi, papasalubungan ko na lang siya pag uwi ko. Yon. David, Yabang. Yeah. Okay. Singapore. Grabe. masaya dun, sir. Alam mo saan mas Okay, at masaya? least ako maligo. Alam mo saan mas masaya? Sa Pilipinas. Nakapag-Singapore ka, hindi ko naman alam. At least ako maligo. Ooh. Grabe talaga, sobrang iba na si David. Ganyan ba pag naliligo? Oh, parang sinishame yung mga hindi naliligo. Sensya na. Okay na David, sorry na. Siguro hindi naman mawawala yung parang layo ng gap talaga sa ideal self, sa real self. I mean, looking sa mga peers ko, yung mga social connections ko, lahat tayo parang lagi sinasabi ganun na, oo, malayo pa. Kasi ako din eh. Lalo na in terms of career. Imagine mo, na mga psych majors tayo tapos ako napunta sa editing job which is siguro napansin ng mga ibang tao. Ba't ang layo? Actually, lagi akong tinatanong ganun. Ba't ang layo ng trabaho mo sa pinag-aralan mo na nag-psych ka, ba't ka na dito? Ganun. Lagi na tinatanong yan every time. Mhm. Lalo na dun sa previous company na pinasukan ko. Oh? Tawagan sila. Di ba dapat nag-HR ka ngayon? Nasa therapy, ganyan. Pero hindi, siguro depende na rin sa location kasi dito sa Olongapo wala masyadong opportunities sa natin, kundi HR. Kung meron man HR, lagi nang nakukuha, ganun. Yeah, yung sa akin, pag in terms of career, malayo. Pero yung other aspects of my life naman, na-figure out ko na siya. Kung sino talaga ako, ganun. Hindi na ako yung... I'm not me from 3 years ago na laging lagi na ako confused. Yeah, I vouch for Sino that, ka? sir. Sobra. Siguro Actually, sa... Yeah.
Sige. Ayun, Sige. sobrang parang baliktad na nga na naman tayo, Troy. Ako ako, ikaw parang nagde-decline na ata yung sa akin. Naging contrary yung nakaka- ano na. Oo, ang nakakatuwa, nakaka-proud si Troy, sobra. Ayun, tuloy go. Ayan, actually si Judes. Kasi siya nung times na, naalala ko nung group dynamics ba yun? Parang ano yung mga kailangang i-improve. May sinabi si Jude sa akin nun na be more assertive. Yan, tumatak sa ano kaya naisip ko nung kasi lagi akong kung ano na lang sinabi na ba, sige. Ngayon, may pag-assertiveness din naman. Nagba-balance out na yung assertiveness saka yung pagiging dating ako. Mhm. Kaya, yeah, sige. Hindi natin pwedeng awayin si Troy, naaalala niya lahat, nakakatakot. Oo Uy, nga. hindi, may mga Grabe, nakakalimutan naman ako. Kahit ako hindi ko naalala yun, grabe. Akala ko Ganun. matalas na yung memory ko. Naalala niyo yung OJT natin? Go, anong part yun? Naalala ko naman. Anong part Yung maroon na medyas. Meron na medyas. Parang dun tayo, Parang- ano naman, hindi naman parang... Doon lumabas yung ano eh. Hindi pa assertive si Troy na time na Okay. yun. Oo, Oy, alam ko yan. ay, pag- Oo. Sinabihan ko lang si Go. Renon, dapat sa akin yung maroon na yun eh. Oo, Yung ganyan, kasi yung... dinaan niya sa... Teka lang, yung- anong ano? Di ba kasi yung print ng logo ko, yung kinuha ni Ren na medyas, Tapos mas isa na lang tugma. yung medyas na yun. mas tugma sa print ko yun. Pero kinuha ni Ren, sabi ko, ba't kinuha ko yan? Akin na lang yan rin, gumagano. Gusto niyo Siguro yun yung isang signs of showing assertiveness ko, pero di lang yun. Marami na ngayon. May Ano Ah. lang, yung pinaka-memorable sa akin. may aaminin ako sa inyo. Actually, Wala ka ba yan? natago nun to. Ano yan? Go. Actually, yung medyas na yun, hindi ko kinuha yun dun sa mga first quality. Hindi ako yung kumuha actually. Oh no. Yung isang Grabe! Wait. Yung isang worker doon. Hindi ko na siya papangalanan. Tagal na eh. Bigla Hindi, baka i-shoutout mo dito. Baka pwede yun sa ano. hinook up niya ako ng kumuha talaga siya dun sa mga maayos na medyas. Tapos inabot niya sa akin, talaga po. Oo, akong bahala sa'yo. Ginunan niya ako. So, Us. these people. Dapat pala nanghingi ka para isa sa akin, no? Ay, hindi ako rin. Kasi ngayon, Okay, pag tinitignan namin medyas na yun, ibang-iba eh. Hindi kasi, at saka yung sa'yo, yung napunta sa'yo, yung kulay pula. Sa akin kasi maroon talaga. So, yun Yeah. yung naging difference nila. Yung OJT story na yan for another podcast. Abangan nyo na lang. Kasi baka Baka kung- Sure. baka kung explain namin, madalas ba maging isang buong episode yung OJT na yan. Ano yun? Yeah. The OJT arc. Tawag dito? Yung ganap niyan eh. Mga tipong nagiging Iron Man pa. Yan. Tapos mga... Tapos yung mga tibing kinakatok, yan. Oo nga, ganun. Yeah. Pero so Yung next time yun, abangan niyo yan. Yeah. Yung mga sisig na... Isang sisig, 3 kanin, mga ganun. Good for 3 na sisig, ikaw lang kakain. Tsaka yung kain happy birthday. Oo. Daming ganap niyan. Yeah, madami. Ang Babalikan saya- natin yung OJT arc. Yeah, Yeah, pero it's still a motivation. going back to what I said earlier na siguro lahat tayo, in our age, siguro age natin, marami ako nakikitang post sa Facebook na lagi silang frustrated sa work nila, ganun. Na ginaantay lang nila sahod, ganun. Sahod, asay sahod. Siguro, sa akin, yung pag pag malaki yung gap talaga ng ideal self sa real self, yung control mo sa buhay, that's what, ayun yung parang nagpa-frustrate sa'yo. Diba? Parang, ako nga, naranasan ko yung, since ako dati, actually, dapat talaga is, yung main course ko is computer science related sa computer, IT, then, ba't ako nag-psych? Nung nag-second year psych ako, doon ko na-realize, oh no, dito na, ganun. Sobrang layo pala ng ideal self ko sa kung ano yung self ko. Pinapakita mo, yeah. Doon nag-manifest yung mga parang na-depressed na din ako. Parang
Yeah, kasi dapat what if kung nag-computer science na lang ako. Siguro in terms of academics napaka competent ko sa field na 'yun. Tapos habang ako dito sa timeline na 'to, nag-i-struggles ganyan, ganun. Ay, You lagi get the kong best of both worlds. lagi kong iniisip 'yun kaya nagdo-dwell sa isip ko 'yun na to the point na I'm feeling things, overthinking, feeling things, nade-depressed, frustrated, confused, nawawala yung control ko sa buhay, which is hindi maganda sa feeling sa akin. Then, yeah, may mga canon event ako personally na-realize ko in a good way na it is what it is kahit parang ganun. You have to focus on the present. Parang nagda-drive ka lang yan eh. Imagine mo nasa kalsada ka. Huwag kang laging titingin sa side mirror or dun sa back mirror. Focus ka sa main road. Ganun, no? Although glance, Focus. tumingin ka sa future past mo, which is yung pang side mirror. Okay 'yun, pero wag madalas. Focus ka sa present. Kaya dun lumalayo yung pag iniisip ko yun, dun na tumataas yung gap ng ideal self sa real self. Yeah, it's real talaga na it's pag yung feelings na ganun. Yung sa ano mo, Pag- Troy? Sige. Yung about sa yung tinatanong ka nila, ang layo ng career mo sa course mo. Well, Siguro for me, it Ako, sige. shows lang na every opportunity you have, ginagrab mo. Alam mo yun? Hindi ka naman, obviously hindi ka naman nag-try, or hindi ka naman hindi nag-try na hindi kumuha ng incline sa course mo, di ba? Also nag-try ka din. It's just Nag-try. so happen na yun yung nag-present na opportunity. So ginrab mo. Ayun. So for me walang Yeah, walang masama doon. Sinabi mo kung ano yung tinanong nila. Actually, tinanong ako sa previous company. Di na ako yung nalulungkot eh. Parang natutuwa ako. Parang ako na to na ganyan talaga na psych ako pero Marami pa akong kayang at this time Hindi ako siguro nakalang sa isang bagay. magaling ako Hindi lang ako mag-edit psych kasi lang. oo kasi 'di ba sabi nga sa atin is mga psychology majors are versatile people. Marami tayong fields na pinapasukan. Ayun, siguro at this point lang in our lives, on our age, ito yung kaya kong gawin. Ito yung best kong gawin. Malay mo, in the near future, yung gap ng ideal self, real self, mag-close in na. Or, na-improve mo na yung, iba naman yung pagkatao mo in the future, mas mag-improve, mas gumanda, or mag-reach out ka sa iba't ibang fields of career. Ganun. Yeah. Only time will tell na lang kung yung gap ba sa ideal self or real self is magko-close. Actually, parang hindi pwede mag-close yung ideal self sa real self. Na-realize mo ba yun? Parang Parang laging- parang hindi na siya ideal. dapat may onting Hindi. may onting Meron akong dyan na saglit. Parang parang halfway, meron kang sana nakikita nyo tong kamay ko, no? Nag-explain. Sorry. Siguro from Kikiam. 20... Ayan. Uy, Paul. Uy, wait lang. Nag-explain si Jud. Sorry. Huwag mo pansinin niya. Huwag mo pansinin niya. Yung sabi ko. Sorry, nagutom ako bigla. Nakakita ako ng kikiam. Sorry. Nakikita ko kami sarili ko Oh, din. sige, tuloy mo, Jud. Tuloy mo, Jud. Huwag mo Paano, pansinin paano? yan. Okay. Joke lang. Anyways, parang parang for example, 2019 self, yung ideal self mo is around somewhere sa by the time na nagpo-progress ka sa mga ginagawa mo, syempre you start learning. I mean, I don't think na kung yung ideal self mo is parang malayo dun sa sina-thrive mo na
gustong mangyari. Siguro the point na medyo closest ka na dun sa ideal self mo, not for somewhere, kunyari sabihin natin timeline is 2019 from 2023. By the time na makuha mo na yung 2023, lalaki na naman yung gap mo nun. Feeling ko lang Mas nag-e-expand. Mas nag-e-expand kasi as I've said earlier, na parang never siyang magdidikit, pero Napaglalapit mo siya. mapaglalapit mo siya if nag-look back ka. Kasi ang dami ko ring, sa totoo lang, ang dami ko rin namang na parang ang dami kong na-perceive na tinitingala ko lang dati na medyo na-achieve ko na ngayon. Like for example, nakapunta kayo sa bahay ko nung dati. Like, Yeah. yung setup na yun, yung laptop ko kinakabit ko lang sa malaking TV kasi pangarap ko noon ng malaking Monitor. monitor. As in yun. Screen. Kasi, gusto ko manood ng movies ng malaki. Although ayoko madalas nagsisine kasi mahal. Movies lang Pero ba? gusto ko malaki. Oo, syempre. Ano ba iba? Okay. Movies lang ba? Gaming. Siyempre, lalaro din siya. Anyways. Work. Ha? Do you get? Wala, huwag mo na isipin. Anyways, From there, parang actually nag-manifest siya kasi sobrang layo ng 2019. Yung laptop na yun is napagpasahan na sa akin ng pinsan ko. That's way back 12 years ago. 12 years ago na na-serve yung laptop na yun sa kanya and then napasa sa akin na nagamit ko for 3 years. So, 3 years, 4 years. So, bago ako na bigyan ng panibagong laptop, then to my PC. So, sa totoo lang, hindi pa ito yung gusto. In terms of in terms of material lang may mga bagay, sa sa mga damit din. Dati isa lang pantalon ko. Ngayon, dalawa. Ngayon, sa boxers, grabe, nalulunod ako sa boxers. Nag-invest talaga ako. Ayun yung mga sinasabi kong looking back, tumal sa kilaway ko, sorry. Ganun talaga pag nagpo-podcast. Anyway, looking back, parang, okay, by the time na gantong age ko, siguro by 2023, meron na akong 5 briefs and boxers na hindi nagbe-bacon. Tapos sobrang na-exceed ko pa yun. Ngayon, meron na akong around 15. Palakpakan nyo. Yay! Ayun, ang saya. Alam ko na ang saya lang nagpapalit kasi- ka na. Yuhu! Ang saya lang kasi, Di na kailangan may ma- mag-side B. ayun, so tama-tama, never siyang maglalapit. Minsan nga ma-overlap pa siya eh. Sa totoo lang. Pero, in terms of ilang aspects lang naman. Pero, for me, yun yung takeaway ko. Parang, every time you close your parang idealized self, you get to close sa idealized self. Lalawak talaga siya. As in, you want more, you want, and then, medyo nagtitweaks ka ng konti kasi meron kang bad habits na may mga bad habits kang na-develop over time eh. Like, parang ganun. Ayun yung takeaway ko din. Parang, maglalaya talaga siya. Yeah, that makes sense. So basically, nag-i-improve yung real self mo, at the same time, nag-i-improve din yung idealized. This is not about, parang all improvements, Parang in terms of, siguro tweaking din ng lahat ng aspeto Kasi ng buhay. hindi naman stagnant yung idealized self. Yeah. Nagbabago Ayun. din siya. Yeah. At saka hindi lang din, parang hindi lang lagi nag-i-improve ka. Maraming nag-decline sa buhay ko. Like, for example, health, bad habits talaga. As in, legit, sleeping patterns, mga ganyan. Yung mga, idealized self ko dati, maging disiplina talaga sa, like, disciplined yung mga taong tinitingala ko. And sobrang layo nun. As in, minsan 2 hours lang ako natutulog. Mga ganun.
Ako yung sleeping schedule ko hindi na natanggal sa ano eh. Hindi na natanggal sa sleeping schedule ko nung pandemic. Ano na, no? Constant na. Sana all consistent yung sleeping sked. Kami roller coaster eh. Oh, umaga, gabi, umaga, gabi. Ren? Ah. Ikaw rin. Kanina pa kami nagsasalita dito ah. Uy, Hinihintay ko lang yung time ko. Grabe naman kayo. Ayan. O, di yan. Wala kasi ako maisip. Relax lang kayo. De. Ah, Ano, sa akin naman, ako kasi parang nabuhay ako sa, sa moto. Moto, mga kasabihan. Kasi, let's just say let's start with, Ray of Sunshine. So, Ano yun? di ba pangalan ko Ray sa simula? Hmm. So, Ray sunshine ka? of Sunshine. So, ibig sabihin, parang, gusto ko kasing, Sino si Sunshine? Anyway. So, yun nga. So, Ray of Sunshine, ang pinaka-goal ko is to help kahit maliit. Kahit piso lang, kahit pangitiin ko lang sila at least once per day. Alam mo yun? So, yung ideal self ko is yung hindi na nahaharangan ng kahit anong bagay. Yung Ray of Sunshine. Wala nang ulap, wala nang makakaharang dun sa sunshine na tatama sa ibang tao. Parang sa inyo, pag nakikita akong tahimik, tatry ako mag-make ng conversation, tatry ako mangulit, hanggang sa, alam mo yun, umu-over pa ako nga minsan. So, isa yun sa mga ideal self ko. And, since, nung bata naman ako naman, ayun naman sa ano yun, sa social setting naman yun. Parang mas gusto ko ako yung ilaw nyo. Kung malungkot kayo ngayon, pangitiin ko, konti lang, ganun. Pero slight lang. Hindi pwedeng sobrang laking ngiti. Tapos, sa ano naman, sa discipline naman sa sarili, isa ring malaking bagay sa akin ng discipline kasi nag-hover ako sa sobrang disiplinado at sobrang loose na personality. Kasi, yung ideal Para kanina. I have two sides. parang ganun. Mas nag-focus kasi, parang kasi, dinidread ko yung sobrang disiplinado. Natatakot naman ako sa sobrang loose na personality. So, pag masyado akong loose, masyado akong makulit, natatakot naman ako kasi pag nakukulitan yung mga tao, ano ba nangyayari? So, mas nag-focus ako ngayon, ang pinaka-ideal self ko is kaya niya laruin yung both sides na yun. So, you can be disciplined, pwede ka rin maging loose. Kasi yung setting ko nung bata ako, sobrang disciplined. Parang hindi ka pwedeng gumento. Parang kasi si daddy ko, isa siya sa mga nag-influence talaga ng ugali ko na pag nagkamali ka, lahat ng ginawa mong tama, mali. So, dun pa lang, parang ang laking takot ko na magkamali. So, sobrang disiplinado dapat ako gumalaw. Ngayon, along the way, pupunta naman tayo sa pangalawang influence ng buhay ko. Si Uncle Jun. Yan. Isa siya sa mga nagsabi sa akin na it's okay to make mistakes. Ano lang yan hindi naman yan domino effect na pag nagkamali ka, tanggal lahat. You just have to step backward tapos forward ka ulit. So, isa yun sa mga parang yung ideal self ko na sila yung yung both sides na si loose tapos ito si discipline. So, it's so yung ginagawa ko naman ngayon, yung real self ko naman ngayon is nilalaro-laro ko siya. I can be disciplined right now. I can be disciplined tomorrow. Pero never ko maaabot yung perfect na discipline. Yung perfect discipline at perfect looseness ng sabay. Never. Isa rin yun sa nilagay ko sa sarili ko na never kong maaabot yung perfect. Kasi yun yung hard pill to swallow eh. You can never be perfect. Kahit lahat ng tao sa paligid mo expect na maging perfect ka, you can never be. So, ang ginagawa ko, isa rin sa mga nagpa-realize sa akin, alam mo yun yung speech ni Matthew McConaughey? Parang meron siyang... Kilala ko pero marami siyang speech eh. Meron siyang isang story na parang may kumakausap sa kanya. Tinatanong sa kanya,
who's your hero? Ang sagot Hmm. niya, it's me 5 years from now. So 5 years Hmm. later, kinausap siya ulit ng same guy. So are you your hero now? No, maybe me in 5 years, sabi niya. So, dun sa story niya, ang pinapaalam niya is you can never be your hero. You can never be your ideal self. Parang, kasi pag napantayan mo na yung ideal self mo, stagnant ka na. Nabot mo na eh. Nasa top ka na. Ayun nga, So you can never, parang parang yung ibang tao sa sobrang strive nila ng perfect self nila, and nakuha nga nila yung perfect self nila, yun na yung downfall nila. Wala na silang titingalain eh. Parang never let your heroes be equal as you. Dapat lagi silang may advance kahit konting-konti para may hinahabol ka. So yun yung nilalagay ko ini-ingrain ko sa sarili ko na okay lang magkamali, okay lang maging disiplinado ka, okay lang maging makulit ka. As long as nakokontrol mo siya. Yun, isa pa yun, control. Parang you can never let yourself lose control. Hindi man sa ibang tao sa paligid mo, pero sa sarili mo na lang. Hindi ka dapat Yeah. parang, kasi pag pinabayaan mo yung sarili mo na sobrang rigid mo, ang hirap mong kausap. Ay, gusto nyo, isa yun sa mga ayaw ng tao. Ayaw ng circles ko na sobrang rigid. Kasi pag sobrang rigid ka, ba't pa ka namin kakausapin? Okay. Gawin mo na yan. Trip mo yan. Ganun na lang. Pag sobrang loose ka naman, abuse naman. Sobrang open mo naman sa lahat ng bagay. Sobrang kinikita. So, yun yung ideal self ko. Yung kaya kong kontrolin yung discipline side ko at saka yung loose side ko. Pero sa real self ko, okay. ayan na. Okay. Ayan na. Actually, hindi ko alam kung bakit, pero sobrang inclined talaga ako sa little child, little Ren. Ang hirap kasi like it's hard to para ako nagpapalaki ng bata tas yung bata ako. Alam mo yun? Hindi ko siya kayang paluin. Hindi ko rin siya kayang pagsabihan. So, para ko lang sinasaksak yung sarili ko. Ano ba? Huwag kang malikot. Yun. So, yung real self ko, mas inclined siya sa pag i-express nung batang yun. Mas inclined siya doon. Pero, syempre kasi, pag nagkaroon ka ng hit sometimes na may outside forces nang nag-intervene sa'yo, dun ka na lang mapapasit down na ay oo nga, masyado ko nang pinabayaan maglagalag to. So, dun din papasok yung discipline. Pero all in all, masaya naman ako. Yun nga lang, I have very, very bad spending habits. Okay? Dahil nga sa spoiled child. That's for dito. another podcast na naman. Yan na din yung Marami sasabihin ko every time nabubudol ako sa Shopee. Healing Oh, my no. inner child. Oo, para sa inner child ko to. Para sa ikabubuti niya. Diba? So, yun nga. Delikado yung Ang interesting lang talaga na yung mga taong tag dito. Kasi both sides of the spectrum talaga sila. Kung makikilala nyo or kung nakilala nyo sila, promise, makikita nyo yung difference nila kagad. Though nagko-coexist sila, kasi nakita ko naman sila nag-coexist. Yun nga yun eh. Alam kong kaya ko silang pag-coexistin kasi nakita ko sila talaga in real life nag-coexist. Pero, sa akin, sa sitwasyon ko ngayon, malabo. Kasi hindi ko na inisip na magpag-aano ko sila. But, thing is, you're still trying every day. Yun naman yung gusto ko doon. I'm trying every day. Siguro, i-outshine ko sila at some point. Maybe. Pero I'm still trying. Yun yung pushing force ko sa lahat ng bagay. Try. Yan. Grabe. Yan. Actually, medyo hard pill sa akin yun. Kasi ako personally, may time na na-obsess ako sa pagiging tama. Siguro,
outcome din ng upbringing ko. Pero may mga time talaga na kung may chance na maging tama ako ipaglalaban. Mhm. Minsan, mas navavalue ko pa yung pagiging tama kesa maayos yung conflict or yung relationship. Mga ganun. Ayun, isa yun sa mga bad habit ko. Naaalala ko lang kasi sinabi mo about sa father mo na pag nagkamali, lahat ng ginawa mo, lahat ng tama na nagawa mo mali. Parang ganun. Mhm. Yun. Yun lang naman, naalala ko lang. Grabe. Ang ano pa, tapos ito pa ka mo, ang pinaka isa sa mga, ewan ko, feeling ko dilemma rin natin lahat yung na is, parang na ano tayo, hindi tayo nabibigyan ng chance. Ewan ko kung nararamdaman nyo yun, parang hindi tayo nabibigyan ng chance mag-try. Parang pag sinabi nilang, ay, ito yung ginagawa niyan palagi, hindi na siya pwede maalis dyan sa side na yan. Paano nga kung... Kumbaga, no? Markado ka na, no? Mhm. Kumbaga parang, ay, special yan, parang star child yan, hindi yan pwedeng maalis dyan. Nasa pedestal yan, hindi pwede mahulog yan. Ngayon, Siguro magkakaroon lang ng time it comes sa ganun talaga siguro yung ng tao Like, for example, like, let's say nga, sa damit. Pag nakakita ka na madaming damit, tas may isang maliit na dumi lang. yun ang makikita. Yun yung makikita. It comes sa siya na makakalimutan ng lahat ng tao yung mga tama mong ginawa. Tas aalala na nila yung Mali. ba't mo nagawa? Ganyan. I mean, for trying, siguro, ako mismo, may mga kilala rin naman akong taong ganun, pero they keep trying eh. They keep trying. Yun naman for me, hindi na mahalaga dun. Wala. Sa totoo lang, wala akong paki kung hindi ako nabibigyan ng chance. Ganun. Pero, for me, sa loob ko talagang, siguro maganda lang din na may nakakapag-acknowledge ng, okay, si Jude, si JJ, Jude Joseph. he keeps, he keeps trying every day, parang ganun. So, I get that naman, parang, I'ma do my own thing. yeah. Basta yun ang hindi para sa akin, hindi dapat mawala talaga. Kahit kasi, parang yung iba kasi, wag mo nang gawin yan. Wag mo na i-try yan. Diba? Paano mo malalaman kung nag-work? Parang yun. Parang, paano ko maaabot yung ideal self ko kung hindi ko itatry abutin? Parang ganun. Hindi mo nga siya masusungkit, given na. Tapos tatanggalan ka pa ng chance mag-try. Parang, ano to? Mangingisda na lang ako ngayon. Sige na. Di ba? Maglalatag na lang ako sa papag. Di ba? So ano pa yung sa ideal self, sa tingin nyo, ano yung isa sa mga tawag dito? Hindrances na or ano yung mga, or hindi, wag na lang hindrances. Ano yung mga isa sa mga example ng mga nakikita nyo sa tao na yung dahil nga sobrang layo ng ideal self nila, or paano kung ideal self nila is hindi yun yung desirable talaga. So parang you mean twisted yung idealized self nila, ideal self nila. Good point. Paano nga ba yun? Though hindi naman tayo yung magde-decide nun, pero syempre kasi parang napapansin nyo kumbaga parang sa sarili nyo din, paano kung yung naging ideal self ko is hindi nila gusto. What if ako gusto ko talagang maging drug lord, diba? Pero hindi ako nagde-drugs, pasensya. Siguro for me, in that statement, it's not pero it doesn't matter. For me, it doesn't matter kung di nila gusto yung as long as yung
Real self ba yan? Idealized self? Ideal self daw. Ideal self. As long as, alam mo yun, I'm looking forward dun sa, siguro, ayun, hindi siya importante. Kasi, Mm. kapag nakafocus ka sa tingin ng ibang tao, mawawala mawawala yung individuality mo. Mawawala yung, yung nakafocus ka sa Identity. kanila. Parang nakafocus ka sa kanila sa sinasabi ng ibang tao. Hindi mo na nabuhay yung sarili mong buhay. Parang nakakontrol na sila. So, sa akin, if kung magpapasakal ka sa dictation ng mundo or ng kung sino man, di mabuhay ka para sa kanila. Mabuhay ka para sa kanila. Buhayin mo ako. Ayun. Yeah! Yeah, totoo. Ayun. Isa rin Hindi yun. siya, Isa rin Actually. yan, syempre. Kumbaga, embrace mo rin yung individuality mo. Yes. Pero kasi idealized self, meaning, isa pa rin na, may factors pa rin na ma-affect pa rin syempre ng social setting, yung ideal self mo. Pero of course, yung ideal self mo, it should be good for you. Hindi para sa ibang tao, para sa sarili mo. Ay, good sa akin yun. Kikita ako maraming pera eh. Pero Yeah. grabe, isipin mo, kupal ka na in real life, tapos Kupal pa ideal self self mo. mo, gusto ko pang maging mas kupal. Interesting Something nung na ganun. Taklap nun. Ang interesting nung gano'n, no? Hindi mo ba napapansin? Kupal ka na, tas idol mo kupal din. Paano kaya yun? Gusto mo pang i-level up yung pagiging kupal mo. Ano yung kupal Napaka, times parang hindi healthy na tao yung ganun, no? Yeah, but ito one thing's for sure, may ideal self siya. 2? Yun. Alam mo Yun ang yan? mahalaga Yes. doon. Yun ang Pero kasi mahalaga dapat doon. socially acceptable yung pagiging ideal self niya. Kasi kung magko-conflict yun sa ibang ideal self na ibang tao, Parang Bawal yan. Ako, maging Oo. kriminal. Criminal. Criminal. Gusto Yung ko yun nga, maging parang sinabi na criminal. maging Anong drug gusto mo lord. paglaki? Gusto ko maging kriminal. Ayun yung dun. Mahirap i-balance yung, alam mo, yung self-identity mo. Tapos, i-figure out mo pa siya kung paano maging socially acceptable. Oo, mahirap. But it's, I think, as a civilian, civilized people, it's our job to to have a good ideal self. Na Pili both ko naman na kung kung healthy ka naman na tao, hindi ka naman siguro magkakaroon ng ideal self, socially unacceptable. Tingin ko lang naman. No, pagkaturuan na maayos, no? Oo, isipin mo yung real self mo maayos. Pero yung ideal self mo gusto mo maging kupal. Parang ang bait ko ngayon parang gusto ko maging masama. Parang yung Panalo, for the plot. For the naalala plot ko tuloy lang. yung, sasabihin. yung ang pangarap kong hold up. Ideal self nila yung pinakamagaling mang hold up, tapos yung ugali nila Actually, mabait. medyo yung part na yun. Pero in terms of ideal self kasi, parang people always want kung ano yung wala sila. So, medyo na kung dumating siya sa border ng sobrang bait na ng tao, try ko kaya maging masama. Parang, Ako parang, Alam mo, parang, bored gusto siya, ko, no? parang gusto ko na lang maging pangit, ganun. Ano yun, parang nagpa-playthrough ka sa Fallout na good, yung honor system ko, mabait. Tapos ngayon, next playthrough, evil playthrough. Parang pagod na ako, parang gusto ko na lang maging pangit. Parang ang hirap pag hindi ka pangit. Nako. Hindi ako makarelate na ako. Can't relate, parang... So, maging pangit? paano yun? Paano ba maging pangit? Parang ang hirap kasi Grabe. Paano yun? Sorry na. Patry. Anong feeling maging pangit yun? Guys, anong feeling maging pangit? Pero yun nga,
no matter what, talagang iwasan naman yung maging menace din naman ng society. Iwasan din naman yung masyado ka nagko-conform sa gusto ng society. So, balance lang. Healthy Perfectly balance. balanced. Oo. As all things should be. Eh, may sinasabi mo rin kanina. Parang Thanos mindset yung sa'yo, ah. Right. Anyway, take away natin dito sa episode na to is dapat healthy ang iyong ideal self and your real self. To be fair, according sa mga psychologists, the more na mas malayo yung real self mo sa ideal self mo, the less healthy you are. Lalo kung you should, kasi naman, as a person, you should always try to improve. I say this as an imperfect person na I'm always trying to better myself. So, as people naman talaga, we should try to better ourselves para hindi lang para sa sarili natin, para din sa mga tao na sa paligid. So, ayun ang takeaway natin for this episode. Maraming salamat sa pakikinig, guys. Maraming salamat sa nanonood. And nasayang namin ang 1 oras yun. Paano ba yan? Yan. Oh, di ba? At least natawa kayo, nag-enjoy kayo. Yun lang, 1 Kung may- oras nga. Kung may At least problema kayo sa welcome mga kayo dito. Oo. pag may Welcome problema kayo them. sa mga sinasabi namin, ano lang, salita lang, comment. Ganun. Huwag kayo mahiya. Ay, maraming salamat sa pakikinig and panonood, guys. And I hope you enjoy our episode of Pirmahan Sessions. This is David, Ren, Jude, and Troy. And see you guys next episode. Bye! Like our socials na pala. Oh my God, nakalimutan ko yung socials namin. Like, Ipa-flash na lang. like, share, subscribe. Pasa nyo kung kanino nyo pwedeng ipasa. Yeah. Pati- And kung ayaw nyo sa pagbumbuka namin, pwede nyo kami pakinggan sa Spotify. So, yun. Bye. Bye-bye na, Gojo. Bye-bye part 2. Pasa nyo, Bye. papasain kayo sa amin, mga ganun. Alright. Adios. Alright.